Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So inaabangan nga ng madami ang bakbakan ang Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves sa second round ng playoffs. Pahayag nga ng ilan ay kung sino nga daw ang magwawagi sa series na ito ay ito na ang team na may pinakamalakas na tsansa na magkampiyon. Si Anthony Edwards nga ay kinukumpara ng madami kay Michael Jordan. Ngunit alam nga ng publiko na si Kevin Durant ang kanyang favorite player growing up. Ganun pa man, fan din nga siya ni LeBron at trending ang kanyang 2021 post kung saan pinagtatanggol niya sa LeBron at hindi daw ito na-appreciate ng tama. At masaya nga daw siya na hindi niya ito hinate at na-appreciate niya ang greatest nito. At ngayon naman ay may post na kumakalat na igaganti umano ni Anthony Edwards sa LeBron sa Denver Nuggets na 2 beses nang nilaglag ang 4-time MVP sa magkasunod na season. Hinahanap ko nga kung saan ang main source ito subalit hindi ko nga talaga mahanap mga kaibigan. Ganun pa man, ito nga talaga ang pakiramdam ng mga fans na si Anthony Edwards ang may kakayahan na pangunahan ng kanyang team laban sa defending champions. Ang bakbakan ngayon ay tila ba Minnesota Lakers versus Denver State Warriors. Ganun pa man, ang hindi nga naaalala ng madami ay gutom din talaga si Ant-Man sa series na ito dahil bago nga walisin ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers last playoffs, nilaglag muna sila ng team na ito sa first round ng playoffs. Kaya naman chance niya ito na ibawi si LeBron kung totoo man yung quote niya at ibawi ang kanyang sarili at ang kanyang team laban sa defending champions. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. So kanina nga ay pinalasap ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks sa Clippers ang worst playoff loss nila sa history ng franchise sa score na 123-93. Ang 30-point loss na ito ay ang pinakamalaking tambak sa kanila sa isang playoff game. Ngayon nga ay down 3-2 na sila at ang next game ay gaganapin pa sa home court ng Dallas Mavericks. Hindi naman sa walang tsansa ang Clippers na manalo dito, ngunit this is a very bad situation to be in. Elimination game sa home court ng Mavs na napakaingay din talaga. Sa game kanina ay hindi mahanap si James Harden at Paul George. Nagtala sila ng combined 6 of 25 shooting sa field and 3 of 13 shooting sa 3-point line. Imposible nga na manalo sila kung ganitong lalaruin ang dalawang player na ito. Ang dahilan nga kung bakit sila nananalo sa Game 1 and Game 4 kahit na namamahinga si Kawhi Leonard, ito nga ay dahil sa ganda ng kanilang pinakita. Imposible nga na manalo sila kung ganitong lalaruin ang kanilang first and second option sa opensa. Si Kawhi Leonard ay pumirma na nga ng long-term deal sa Los Angeles Clippers habang si Paul George naman ay hindi muna pumirma ng contract extension dahil gusto niya nga daw muna na makita kung ano magiging performance sila sa playoffs. So it's safe to say na kapag natalo ang Clippers sa Game 6 at tuluyan silang napauwi sa first round ng playoffs, papasok na sa free agency si Paul George at makikinig sa alok ng ibang mga teams. Inaasahan na nakapila na sa kanyang Orlando Magic at Indiana Pacers. Sa palagay nyo ba ay may pupuwersa pa ng Clippers ang Game 7 na gagawin sa kanilang home court?